Kaya may gabi. Yung mga kike ko. Ika 38 na ni nga session sang aton nga New Testament survey, chronological New Testament survey. Okay. Review lang kadali. Amo na nga gin chronological tani sakiti ang Matthew, Mark, Luke, John, kung basahon mo na sa pasunod la Matthew, Mark, Luke, John, hindi na sa necessarily nga pasunod gina mo. Manotice nyo, mayara mga narrative nga sampawanay, mayara nga sa Mark una ang amo ni nga event, tapos sa Luke ya una ang amo ni sa Mark, sa Matthew ya wala gid ang amo ni, ba? Kiti ang Matthew, Mark kag Luke, tatlo na sila ka document nga naga-record sang same nga time sa history, which is a little bit before sang birth ni Jesus kag a little bit after sang resurrection ni Jesus, di ba? Pero since different authors, different man ang ilang mind ya kung anong style nila sa pag-record, di ba? Pag si John medyo naglain sa gamay do mas si John ya do ka theological gamay. Si Matthew, Mark kag Luke ya do ka more on ka historical sang approach record, do ka narrative approach. Ka 38 na nga session sa amon nga series, and ang last nga session or 2 weeks ago gin-cover ta ang Matthew chapter 4 verses 23 to 25, Mark chapter 1 verses 35 to 39, kag Luke chapter 4 verse 42 asa sa chapter 5 verse 1. Ang ini nga tatlo ka passages naga-form siya sa isa ka connected nga narrative lang nga makita mo niya sa early nga ministry ni Christ sa Galilee or Galilean ministry niya, di ba? Naton anta to ang intense nga healing and teaching, no? Nga si Christ ga palayo, ga withdraw para mag-pray, kag ang mamantong pag-ayo ni Christ sa mother-in-law ni Peter previous na, and then ang pagkolya sa iyang first disciples. Subong naman gabi try ta cover ang Matthew chapter 8 verses 1 to 4, Mark chapter 1 verses 40 to 45, kag Luke chapter 5 verses 12 to 16. Amo naman niya ang pag-ayo ni Christ sang may aro or may leprosy. Jesus cleansing a leper. Kung i-arrange ta ang early Galilean ministry ni Christ chronologically, ang pag-ayo sa sininga leper bla natabo ni sa shortly after sang iya nga first preaching tour sa Galilee. Ang ginobra ni Christ gingkadtuan niya tanan nga town sa Galilee. Kung lang taon mo ang language ni Testament, as if bla nga ang nga gingkadtuan ni Christ ang tanan nga purok sa barangay Mandalagan, do amon ang style bla. Not necessarily, hindi man ta maka-assume nga nakabati gid tanan nga taga barangay Mandilagan, pero ang tanan nga purok nakaduan, right? Wala sa sang purok wala nakaduan, pero base may tao nga wala nakabati directly, pero for sure nakabati na ya tagi sa sugid sa ibang tao. May gawali to nga rabay, tapos gapang ayo sa, tapos do ka weird niya nga pang ayo kay gulpi ayo, tapos ang yawa gapati pa siya, no? Kung amo ka na klase tao sa amo to nga chimpo, masikat gid syempre. Masikat gid maginabla ang bulag tubo ang mata, ang piang galakat, ang mga masakit nga wala bulong gaayo, masikat gid na tapos ang yawa gapati simo. Kiti syempre ang tabog-tabog yawa nga style ya sa iya ka mga religious leaders at the time, may mga incantation pag mga ritual mo ti kay Christ gapati ang yawa siya. So magamo ka na masikat gid. Tapos, well, before sina healing Peter's mother-in-law, hindi ta napagamba ng mga passage. Basahan ko bala sa inyo ang tatlo ka passages sa tonight, okay? Pwede man sundan sa Bible nila, or pwede man mati lang mo. This is the word of God. Matthew 8, 1 to 4. When he came down from the mountain, great crowds followed him. And behold,
a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will, be clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a proof to them. Mark chapter 1 verses 40 to 45. And a leper came to him, imploring and kneeling, said to him, If you will, you can make me clean. Moved with pity, he stretched out his hand and touched him, and said to him, I will, be clean. And immediately the leprosy left him, and he was made clean. And Jesus sternly charged him and sent him away at once, and said to him, See that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest and offer your cleansing what Moses commanded, for a proof to them. But he went out and began to talk freely about it and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in desolate places, and people were coming to him from every quarter. Luke chapter 5 verses 12 to 16. While he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will, be clean. And immediately the leprosy left him. And he charged him to tell no one, but go and show yourself to the priest and make an offering for your cleansing, as Moses commanded, for a proof to them. But now even more the report about him went abroad, and great crowds gathered to hear him and to be healed of their infirmities. But he would withdraw to desolate places and pray. That's the word of God. Let's pray na. Ginatogan gid na mo, Lord, sa imo ining gabi. Cause us to understand your word and to be joyful as we enjoy your spiritual blessings tonight. Help us learn and live this out sa among mga buhi. Kaya kami sang kalipa as we proceed, and help us with our sins. In Jesus' name we pray, amen. Si Matthew gin position ni Matthew nga narrative right after sang Sermon of the Mount. Ang Sermon of the Mount ari nisa sa chapter 5 asa sa chapter 7, okay? Si Mark si Luke naman niya ginbutang ni nila during sa early Galilean ministry ni Christ shortly after sa miracle sa Mark 1 kag Luke 5, okay? Ano ang, let's see, ang mga unique details sa each account. Sa kay Matthew nga record, well, amo ning pinakalipot. Okay? Pinakalipot. Matthew 8:1 to 4 ang pinakalipot. By the way, ang passages sa tonight, Matthew 8:1 to 4, Mark 1:40 to 45, kag Luke 5:12 to 16. Describing the same narrative, the healing of the leper by Jesus Christ. So kay Matthew ang pinakalipot, ginemphasize siya ang miracle kag ang command ni Christ, pero wala iya include ang natabo after sa healing, okay? Si Mark naman niya gin-include niya ang emotional response ni Christ, no? Sila niya moved with pity or moved with compassion sa verse 41 sa Mark 1. Waay na sa kay Matthew o kay Luke. Tapos ginwarningan niya ang ayo nga hindi pag-ipalapta right? Tapos gin-note man ni Mark nga ang tawo nag-disobey, he spread the news widely. Tapos gin-specify ni Mark nga Jesus could no longer enter openly into the city. Tungod sa pagpanugid sang tawo, si Christ ang tama kasikat, hindi na sa pag gusto ka tubisan, di need na ni Christ manago amo na natabo kay Christ. Ang kay Luke naman niya, well, kabalot, di ba si Luke doctor, right?
Gin-describe yang nga full of leprosy. I think need na sa i-take note nga difference kay since Dr. si Luke na qualifiable nga hindi siya leprosy nga gamay lang ara sa baga or may ara dampi sa tiil. Ang kay Luke full of leprosy. So Luke being a physician was able to quantify kung ano gini ang medical condition sa ini nga tao. Okay? Tapos ginote man ni Luke ang natabo after sa healing bilang nga si ang pagsikat ni Jesus sila nga he frequently gin-qualify pag yan ni Luke ya kun nga di ba gin qualify ni Mark nga si Christ hindi na kapag gusto enter any city openly. Ang kay Luke gin qualify nga permi si Christ ga panago. So amo na guro ang mga interesting mga parts. I-combine ta na sa mind ta kay syempre same na nga story mo. It's the same narrative. Okay? Obviously, sa tanan nga accounts, ang leper nag-approach kay Christ with faith. Okay? With faith. Kay gapati siyang ayon sa ni Christ. Nag-respond si Christ with a touch. Gintandog sa ni Christ. Siling ni Christ, I will. And then immediately naayo ang aroon. By the way, ang term, ang leprosy, sa hiligay nun, aro. If you're interested. Tapos, gininstructionan sa ni Christ nga hindi manugid. Ano pag instruction ni Christ? Yakad to ka sa mga pare and then show yourself. Kiti amo nang gina-require sa Mosaic Law, we will i-discuss na karon kon nga amo na nga agin sugo sa ni Christ nga makadto sa mga pare. Kung i-examine ta mga verses kadali and then we'll see. Manotes mo ang pag-approach ni sang tao. Ang tawagon ta sa tonight leper, para nito mga budlayan. Ang pag-approach ni sang leper ni Christ, it was bold, no? Pero it was also humble. Nagluhod sa according kay Mark or kaya si Mark, ang pag-record ni Mark, luhod eh. Ang kay Luke face down. So, we need to understand that in a way nga nagluhod sa nagduko, ganyang ulo, like ang iyang guya gatubang sa ground. Okay? Of course, nagapakita na sa nga pagtaha. Sila nga pagani, Lord, right? If you are willing, you can make me clean. Matthew 8:2. Kung amo na magwa sa bibig mo, no, it means nga gapati sa nga kung gusto ho ni Christ na ayon sa maayo gid sa amo nang sabat ni Christ, I will, di ba? It shows a great faith in Jesus' healing power. Siling niya, you can make me clean. So ining nga tawo, he was referring to the ability of Christ to heal, okay? And the willingness. Siling niya, Lord, if you are willing, you can. So it's both the willingness and the capacity of Christ to heal. Kaya pwede man niya nga, limbawa Aryo, ganito mga example, mo subong ga sa hospital, masakit ba? Is God able to heal them all? Of course. Is God willing? We don't know. Ito kabalo, di ba? So, amo na sa ang gamay nga difference ng will kag can, no? Makita to din nga why siya nag-doubt sa ability ni Christ, wala man sa nag-presume upon the willingness of Christ, bla. Siling ni Calvin, ang ining leper, spoke conditionally, not from unbelief but humility. Okay? Kiti ang mga tao, siling ni Calvin, men ought not to expect more than God promises. Amo ni isang example sang prayer of faith nung nagasalig sa gawam sang Dios bala. Nga wala kaya naga-pray. I mean, nabila ko kumabutang ka bala sa sitwasyon nga mabutang ka sa sitwasyon nga difficult and then mayara ka bala feeling nga do ka hopeless imo bala nga do ka budlay ganyan umano ko man. Usually ga-pray ka na out of desperation mo inablang mga muyo na lang ka kiti budlay na mo pero ligad to the way ka mga pa muyo kay do medyo posto di ba?
Hindi siya bla mo na klase prayer, inablang ma-pray kaya kay gapati kagidya sa imong nga ginaprian. Right? Pras man abla ang bata mo nga wala buot, kung may ayoon sa simo gapati gina siya nga may abilidad gaya nga maghatag sa kung ano man ang ginaayo niya. Amo na siguro ang term da familial mo, ang familial nature sa prayer blang nga pray kaya sa Dios nga amay mo gid siya nga kabalo ka nga kaya gid. No? I mean wala kaya ka gets kung ano na ka absurd ang imong prayer item, no? Or ano na sabi ka sa perspective mo maybe not that possible, pero sa Dios gapati ka nga makaya niya. Right? We also saw the compassionate, Jesus' compassionate touch and word, di ba? Gin explicit ni Mark sa verse 41 nga nag-stretch out sa iyang kamot and touched the man. Kagti, ang ginobra ni Christ, ano to ya, hindi to sa usual, okay? Nang makakilibot gito sa, for sure, nga Kay under the Mosaic law, kung may magtandog sang tao nga may aro, you will become ceremonially unclean. So, dapat way mo to sa gintandog. Kaya mangin unclean ka kung tandugon mo sa. Leviticus 13. Okay? Pero ang natabo to ya, sa gintandog sa ni Jesus, ang unclean nga tao ay ang nag-clean. amon ni sa ang this is the wild part about this narrative. Kiti ang natabo suli. Imbes nga si Christ ang mangin unclean, ang tao yang natandog ya ang mangin clean, no? Tapos ang cleansing panayabla nga instant. Kabalo ka mong katabo sa may tao nga may leprosy. Ang ila na unod o kaagnas na, for example, may maglabot ang leprosy sa parts ng longgan mo. Ang imod longgan do kadagdag na black nang wala ko binakatuon sang ano gid sa leprosy mo. Nga inablang do may gakaon sa flesh mo bala nga kung ma-infect nga part mo ay mga longgan ma-fall off siya and then kamot mo ma-withers bala nga do gina mo ko na ni Thanos bala pero hindi magiguro wala iguro about stulan. Pero tapos ang pag-describe ni Luke full of leprosy, right? Tapos imagine na pagtandog ni Christ yan na heals immediately. So ano to kung ato ka to, ano to nakitaan mo? Gatubo na yan. Paano mo na sa I mean amo ka na abla kung mag-contemplate ka sa gahom sang Dios. Kahit sa una yung science ya hindi pa as advanced subong eh. Imagine na kung anong science na cellular regeneration sa movie mo na makita ya Tony Stark na yung technology ya, no? Sa pag-describe ni Luke full of leprosy, kung full of leprosy ka, kakadagdag na ng mga panit mo kag mga unod mo yan. Ta na yan. Tapos pagtandog siya ni Christ, he was cleansed instantly. Hindi na yan next week pa na ayo. No? Grabe, no? Ang pagtandog ni Christ, siya amo itong extension sa iya compassion kag power. Immediately, the leprosy left him. Grabe nga divine authority, no? Over diseases. I think we should also I think we should also contemplate about the fact kahit kung basahon mo ni nga text in a theological manner or biblically theological manner, masiling kasi Christ may power over diseases. But if you understand, if you try to contemplate about the fact nga hindi to siya spiritual lang pero scientific man to sa kahit ang iya nga cells nag-regenerate na ayo sa gulpi sa natubuan mga ang power ni Christ ya above science na iya. Dira mo na makita nga ang authority ni Christ over nature ara man, no? Kaya ya ka createan bag healthy nga ato blang mother-in-law blang ni Peter bla tong gabidridden sang ilanat kung ano naman to kondisyon niya basi sepsis to kita kabalo gulpi lang yung nagbangon kag nagpakaon pa sa bisita. How do you exactly grabe, no? I mean, gusto ko lang na i-emphasize siguro.
unique holiness ni Christ nag-overcome sa impurity. Hambal ni Calvin kani, under the law, the touch of a leper was infectious. But as Christ possesses such purity as to repel all filth and defilement, he doesn't by touching either pollute himself, but took away all our impurities and sprinkled us with his holiness. Grabe, no? Sang gintandog ka ni Christ, imbes si Christ, may kuan ni kayo ng tinlo. Amo na ka-overcoming sang purity ni Christ. Amen. Grabe na, tapos I am willing. I mean, kung sa amo to nga time, kung may leprosy ka, ginapalagyan ka tigas ang tanan. Biskan pamilya mo pa. Wala yung matipansi mo tiya. Nang, ano ka na tiya? Goodbye. Goodbye. Hi, Divine. Tilay ba? Tilay ba? Oh. Nalit. Ibalik lang din. Tapos ibaging command ya ang ginayo ya nga hindi manugid-nugid, right? Kanami kay Mark kay siling ni Mark ya sternly charge him ambot silingon wala lang si Christ ya nga hindi ka naman nugid ha, hindi mo na ang kay Christ ya ano gid bla stricto gid nga seryoso gid nga hindi ka gid manugid ha. Stern warning. Iniblang nga Messianic secret motive nga inablang sang ang last so nga pangayo ni Christ. I think two sessions ago amo man ang iya nga style no nga hindi manugid, right? Ang iya to nga first miracle sa kasal sa Cana to papatago man to kay hindi pa time ko no. Ma-wonder ka bla nga amo na, right? Hindi iya gusto nga i-broadcast iya miracles. I mean, laban-laban to prevent ang inablang sala nga understanding sang messianic promise bilang ma-hype ang tao. Right? Tapos ang ending hindi siya ka wali tsakto kay ginadumbog na sa kay imbes nga ang tao mamati sang ginadalaya nga pulong nga amo na iya ang main thing ang ginalagas ang tayo ang benefit na lang maayo sila, no? We're not even sure sang nag-ayo to. Dumdum ka mo sang I think Luke 17 nga ang pulo kamay aro ginayo ang nagbalik isa lang. Right? Tapos ang iba niyang pang-ayo amo man tong nagsuya siya, di ba? Lain gid ya. Amo mo tablang post ko sang sa page tabla. Nga lain man na iya ang gusto mo magpalangit kumpara sa gusto mo si Jesus. Lain na iya. Pwede kaya nga gusto mo magpalangit tungod nga hindi mo lang gid gustong paimpierno. Kaya in the final analysis, sino man bing gusto ng impyerno? Right? Ang mga tao sa impyerno, hindi to nila gusto to ya. Tod na, pero hindi man to sila magwa nga, kaya hindi nila gusto si Jesus mo. Diba? That's the thing. Hindi nila gusto masunog, pero hindi man nila gusto si Jesus. Because they are haters of Jesus's law and God's love. Lain na ya. And it is an important point later. Tandaan pa. Tapos ano pag ang sugo ni Christ siya, go show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded. Of course, ginabalik ya ang ining leper sa Mosaic law, no? Ang ginobra ni Christ, ginuphold ni Christ ang layi. Okay? Wala iya ni Christ ginignore yung Levitical requirement ya ginsugo pag ganing tao nga mag-fulfill sa to, no? Para public verification of the healing for a testimony to them, no? Ipamuka sa ila. Pamuka sila nga ginayo kagid sa Dios. Kay sa Leviticus 14, no, gamay nga background. Ang sin offering ang required ang sin offering to make atonement kon first kay ang kay Moses may plastar be kay di ba ang leprosy wala gid man ay bulong pero in the situation nga let's say na misdiagnose kay nablang beta leprosy hindi gali na nag-ayo ka pero tungod nga na-roll out sa leprosy amo ni obrahon mo for you to be ceremonially clean again, no? May mo nga proseso ya.
Tapos ti ginsug before kay ti 'di ba corporate worship antes ka maka-intra worship liwat amo na dana imo obrahon na namo nang ipobra ni Christ sa ini nga tao. Te nakita ta by Christ honoring this points out to the reality nga ti ang cleansing from defilement nakaangot as atonement for sin kag ti si Christ himself is the atoning sacrifice. Amo na nga kita ya from being unclean hindi ta na need mag-ihaw sang pispes kag pulparo ng isa para mangin ceremonially clean, no? Or mangin clean in a true sense. Kaya si Christ yung sacrifice, si Christ ni ang final kag effective sacrifice. Even getting author si Hebrews, ano ba author si Hebrews? Nga ang tanan to nga dugo, to nga ano, sa Old Testament, wala to nagpatawad sa ila sala. I mean, what a surprise. No wonder nga ang isa ka Jew nga hindi Christian, hate yun yung New Testament. Kaya imagine, balon ka nga tanan to wala. Kaya gila ito kay Christ, no? By sending the man to the priest, Jesus also ensured yung ini nga tao would be formally restored to society, no? Kaya wala ebla si Christ naglaktaw, yung okay ka na, no? Christ being under the law, at least humanly speaking, wala siya naglaktaw. He told the man nga kadto kato para nga ang imo pamilya ba tunong ka naliwat kag ang imo society ba tunong ka naliwat at least king confirm sang pare nga good ka na, no? Kati imaginable ako magkantoran to sa sakondindi. Ayaw na ko tol. Tuod ka ha? Bawal ba? Di wala man to bulong? Tuod yaging confirm na sang priest. Hindi, good na sa. Diba? Tapos after to, ano tabo? Anong aftermath sa to? Although si Matthew, wala ay nag-include na. Pero si Mark si Luke yung describe yung natabo next. Mark 1:45. Sa iya nga kalipay, ining tao wala gid kapugong, no? Although ginsugo sa ni Christ nga hindi manugid, pero ti wagid sa kapugong. Namit ka kapig dyan. He did not remain silent. Ano tabo? Mark 1:45. He went out and began to talk freely about it and to spread the news. For sure, kung business ito na masugat, anyang grusugan na tanawa, nan. Only bello touches my skin. Tanan-tanan pa nagiran yung hamis na kapre. Talked freely about it. Sa anong intensity? Sa kadamo-damo sa ginsugiran niya nga si Christ hindi nakakadto openly. Sa isa ka town. Ang nabra ni Christ nago, no? Nago or palagyo. Kaya tibis kang diin nang may kakadto siya. And aring dramatic ka natabo. Ironically, di ba before to naayo ang leper, siya ang hindi kakadto bisan diin. Tapos ang inaya ni Christ ang suli ila posisyon do. Si Christ nang hindi ka pakadto bisan diin, siya naman yung pagusto. I mean, at least to me, no, ako yung apply ko sa self ko it sounds really familiar. Ako yung na-free si Christ yung napatay, no? Siya yung persecute. I mean, hindi ang persecute, hindi siya direct na makonect mo, pero ang idea, bala nga, nag-exchange sila places ni Christ. Si Christ na ang gapanago, siya nang galagaw. Grabe. Although ang makita mo gid nga point yung most importantly is sa likod sang fame ni Christ ang iya ginasikya is ang private yung relationship sa Dios. Kita guro kung magsikat guro sakyan tanan na yan, no? Especially sa social media, may yara ka pa monetization be, dollars pa nga dami sikat ka videohan mo na naya kag i-vlog yan, no? Si Christ he prioritized communion with his Father. No wonder ka nga si Vincent Chong, wala Facebook, wala tanan. I mean, maybe that's something to think about. And I'm sure right now hindi na para sa tanan. Ang muna ka strict nga conviction or conscience hindi na para sa tanan. Kaya ang social media or ang media hindi man sa matawag inherently evil mo, pero it's really
at least in the final analysis, in the final sense, it's up to God kung ano nga conscience niya assign niya si mo sa amon abla ay hani convict ya ka nga hindi ka gid ya wala ka gid ya public presence ya in a sense nga wala ka gid Facebook, wala ka gid kung ano, no. Ara ka gid sa inyo simbahan kung ano lang ang work ang maobra mo. Ang pag-disobey to sang leper kay Christ, it led to greater publicity on Christ's part. Grabe nga pag-demonstrate sa humility, no? Basically, ang whole nga narrative, it displays Christ's authority over disease, ang iya nga compassion sa marginalized, no? Although, subong nga panahon niya, ang marginalized lain na nga ang for example, ang gay community feeling ni nila na persecute gid sila, no. We are the marginalized, no. Ang social construct subong lain eh. For example, ano ka, black ka, no. African American ka. Kung lang mo kultura sa mga black ya, although may ara gid man niya iban nga seryoso, pero do gina-glorify nila ang fact nga may bawal nga terms sa ila, no, you cannot say the N-word, stuff like that. Lain niya. Hindi niya amo ning marginalized ang ginamento din, no. Christ had compassion to the marginalized. Kiti ang kung leper ka sa una, outcast kay, wala may sa paksi mo, you literally legit nga marginalized, huh? Napagiti ang concern ni Christ sa layis ang Diyos and proper testimony. Kag amuto ang nag-set sang stage nga si Christ hindi lang niya healer, but He is the Holy One who brings cleansing and restoration on multiple levels. We see here ang kay Christ nga divine power and messianic identity. Ang pag-ayo bla sa leper bla with a touch and with a word. Okay? Kaya kung lantawon mo ang sakit nga leprosy sa Old Testament, it can be, I mean, ang narrative, if you look at occurrences ng leprosy sa Old Testament, you will quickly see nga ang Diyos lang makadulas na, no? Only God can cure it. And the next similar thing that you're gonna see is Christ, no? ang leprosy, si Yahweh lang makakas Old Testament. Pag abot mo sa New Testament, ang makakas si Jesus lang, no? Immediately. It's really something to think about. Nagpakita man sa pagka-Diyos ni Jesus. Kagti nag-fulfill man as ang messianic expectation eh. Especially sa walin dyan, di ba? Sa mga walin dyan, di Baptist bala. Nga naman ko sa confirmation nga bala siya the Messiah, no? The blind receive sight, the lepers are cleansed, Luke 7:22, right? Gusto ni sa mga gospel writers nga makita sa audience nga si Christ gidya ang gin-promise nga Messiah. Si Mark nga gin-frame pa ang miracle sa priestly gid bala nga terms bala, no? Prior sini ang demon siling sa Mark 1:24 gintawag si Christ Holy One of God, right? Ang ina nga title sa high priest na aga-apply. By cleansing the leper, ginapakita ni Christ nga mas balaan siya sa tanan-tanan nga pare nga atuto. Kaya wala man sang pare nga matandog sa leper mo. Diba? By touching the leper himself and healing the leper immediately, he is showing that he is holier than the priests nga nag-operate sa amo nga time. Tapos wala man sa may gina-skip or may labag nga batas.
Ang Aaronic priest sa Old Testament maka-pronounce nga ang leper clean na, pero hindi sila yung maka-cleanse sa leper, no? Pwede nila ma-declare nga okay ka na. Pero hindi sila kaayo themselves, right? Amo nang difference na gusto ko makita nyo. Tapos Jesus as the true and the greater priest. Ang pag-require sang mga pari sang inspection and sacrifice, Leviticus 14, it draws attention sa priestly role ni Christ, okay? Kahit sa Old Covenant, ang priest, right, makadeclare nga ang person clean or unclean, di ba? Pero hindi yang actually nga tinluan ang masakit. And that's the difference kay Jesus, directly accomplishing healing and immediate healing. Meaning, effectively, Christ presently is Eli, is the greater priest. Hindi lang yung naging certify ang cleansing, gin-provide yagid ang cleansing. Ang kanami kay Mark, bala kay gin-compare side by side si Jesus ang temple priests, bala. And it will make you ask, tisin o ding tuod nga priest? Who is the true priest? Ang isa nga makadeclare lang sa imo nga clean ka, or ang isa nga actually maka-cleanse gid sa imo and can remove your impurity. Well, obviously, it's about Jesus, the Holy One, who both heals you and commands you to fulfill the law. Amo niya, nag-point niya sa ultimate nga priestly work ni Christ. He will offer himself as the sin offering that atones for our uncleanness. Sa amo nga story, may ara ka glimpse, no? Glimpse ni sa makatiid kabla the authority of Christ to cleanse physically and spiritually. Hambal ni Matthew Imadi. Mark recorded the miracle of the leper's cleansing because he wanted us to see that Jesus is a superior priest who offers a cleansing that runs deeper than the skin. Ang bilog ministry ni Christ, climaxing sa cross, nag-fulfill sang priesthood kagang sacrifices. No? Dito to tanan niya natapos. True purification from sin. Dire mo ni makita yung ceremonially unclean pero perfectly holy. Grabe. Because of Jesus. Di ba mo nang ginatudlo sa aton sa doctrine of justification nga as an instrument ang faith grant sa isa ka elect as a gift, tapos ang ina nga faith ma-manifest sa kabuhi sa isa ka Christian nga nagatuo siya sa kay Christ as his or her savior. Kag ang isa pagid na ka manifestations, and the next is you hate your sins and then you love righteousness. Ang ina nga faith amon asa ang naga-justify sa aton. What we mean by that? Inablang naga-remove sa aton nga guilt. Naga-remove sa aton nga hell status, no? Kakasan na sa upon what di sa ginbase nga why na sa ginbase sa pagkamatarong ni Christ. Because Christ lived a perfect and holy life. Ang ato nga holiness aton tuging credit imbes nga kung sa husgahan na imbes nga ang aton works lang tawon, kay Christ na works ang ginlantaw. Amon sa ang essence ng justification. Ginbaylo bala. Ginimpute sa aton ang kay Christ nga credit. Ginimpute kay Christ ang aton nga credit. Amon na nga siya ang ginlansang. Hindi kita. Panawag sina double imputation. Okay? Tanan defilement. No? Aton nga uncleanness, Christ overcame it.
Christ bore our sin and curse so we could be welcomed by God. Minsan na bla, no? He takes our stain. We get His holiness. He is our mediator. With Christ's innocence and perfect holiness, ang sala taga-katabunan ang manahambal sang question 36 sa Heidelberg Catechism. We also see here ang compassion ni Christ, ang compassion kag will ni Christ, no? Ang gin-highlight sa narrative hindi lang kaya niya mangayo kundi gusto niya mangayo, right? He was moved with pity. Siling sang leper, if you are willing, you can make me clean. No? Siling ni Christ, willing ko, you will be clean. Right? Amazing. That's the heart of God in Christ. Ang inablang, if there is kung lang taon mong scripture looking at the character of God and the character of Christ, ang inclination niya is to be merciful to the undeserving, no? Like sa mga nagkakinanlan. I'd like to remind you nga touching a leper, ano gid na ya, sa tong time, unthinkable, no? You would be regarded as stupid. Nga tandog nga ma-appear ka daya, no? Pero Christ stretched out His hand in loving compassion. Discuss naman akaron ko ano na da. Wala siya na kulbaan mag-identify sa mga gina-reject na, no? Maybe one of the curious thing about the situation, di inablang, ti ako wala ko gapati sa common grace. Inablang, I believe grace is saving grace. Masiling kabi nga, ti ang magsaka, di ang sunrise, so pating tapad balay mo da, gaka sanagan man, no? Let's say, ang tapad balay mo reprobate. Example lang, hindi ni sila example lang, no? Is it not the goodness of God? I believe nga hindi na siya goodness of God. Na timingan lang na iyang ara kada kay ari ko di. Daw mo na bla. Nga I mean, why do I believe that? I think it is a necessary conclusion kiti for something to para ang isa ka bagay mangin mayo i-connect mo na sa dapat sa nga ending ya. Anong ginamin ko na? Nga halimbawa bla ang balon ta kabing pray suicide na lang bla. Kung wala ka gapati nga may Diyos, wala ka rason para mangindi eh. Masiling kabi, hindi ka mo suicide nga, hindi ka mo suicide daw. Ti, siyempre, ng pamilya pa ko ti. Pamilya ka, way man Diyos, mapatay tanong, way makatuan nga, hindi nga sa pakuno pa na. Hindi na sa kasabat ya, an unbeliever, or let's say an atheist, has no valid grounds to reject an invitation to suicide, no? Atheist, hagaram sa suicide, why saya, wala sa rason para mangindi. Ang na akon nga reason why, muna rason nga, kapati, kung nga, ang Diyos ya, good lang yun sa elect. Even the rain, even the free oxygen, ang ginobra sa Diyos ya, ginapaginhawa lang na sa subong, kilutuon sa karoon gidugay. No? So, paano man sa tao, good man? Paano na sa nangin good? No? Although lain naman niya sa atong perspective. Hindi niya pwedeng hindi ta mangin kind sa tao sa gwa. Man tiya kabalong sinong elect hindi, no? Amo na ginsugo tiya nga love your enemies, no? Be kind to one another, love your neighbor as love yourself. Hindi tiya Diyos, no? Masiling ka nga may matugapati si marag goodness ko hindi na mayroon tagli sa mga elect. Kilala mo gid ang mga elect tao, no? Una bala? Si Mel Goroy kabalong na sino mga electo? Grabing utok dan. Ninong Mark. Nira kami ni Mark tayo, ipa-elect kay Mark. Pa-elect kay Mark. Anyway. Isa man sa mga theological theme is ang fulfillment sa local prophets, no? Kiti ang miracles nga gin-perform ni Christ nagadala sa sang ano mo. I mean part sa sang it brings significance for redemptive history. Kaya gin-fulfill ni Christ ang Old Testament law kag ang expectation sa mga prophets. Tapos ginsugo ip gid ang tao nga makadto sa priest. Gin-honor ni Christ ang law. Although nga
obsolete na gid gintinluan ko na sa no. Pero gin-honor gyapon ni Christ. Kiti ang obrahon sinada ceremonially is nablang ano na sa ang tao makuha sa duwa ka pispes ang isa patsyon niya kung ano dugo tapos ang isa suso yung sa pispes sa let go. Baka mo nang symbol to ka new life to ka cleanse na sa do mo na sang symbolism sinada. Ang idea bala sang the unclean would be cleansed, no? Ara na sa Isaiah 35 ug Isaiah 53, it's not new, right? Ang natabo to sa sininga narrative ang natabo hindi lang nga si Christ sarang mang-ayo or willing mag-ayo, it also showed us nga si Christ law keeper. Hindi siya blang di na ito magkadto sa pare, ginayo ta nakabay ta sila, obsolete na. I mean, maybe kung kita mo na guro ang inclination ta, right? Do ka namin niya nga, di na ito magkadto sila, butigon man na sila. Ayaw ka na. But Christ, being not a rebel to society, si Christ guro malabel sa nga rebelde sa society in a sense nga ginasaway gid ang mga religious leaders ng ilang theology, Pero as far as the law of the land itself, wala si Christ maging violate ya. Nga, halimbawa, kitaya as Christians, we are commanded by God to submit to the law, Halimbawa, bawal mag-amuni, bawal ginaya. Pero once bawalan ta sang something nga gagawa against sa scripture, siyempre hindi ta na napasundon. Pero masubmit ta gyapon sa consequence. One example, masilang sila nga ang tanan Bible study papugutan ulo. No? Bible study ta gyapon, pero mapapugot ta ulo, Hindi kaya malagyo. Mapadakop kaya. Dira man na ma-appreciate ang mga martyr sa una blang nga sila na lang yung gakadtoya sa gobyerno. Upat sana kami dio. Because you follow the law but not at the cost of not following God. So, yes, maribildi ko sa law tungod hambal sa Diyos amon pero batunan ko ng konsekwensya paggutan mo ko. Let's go. Let's go. I mean, kabay pa mo man tanae, no? Pero kabay pa hindi na magpinugutay di. Pero basi amo nang need pa di para mabalang mo sinugid, no? Pero I mean, I don't know if you have given much thought about that. What if amo na, no? Gulpi na to sudlon sa bata kay pangtayaan mo, no? Sino ding Christian gid ng tiner. ang I mean, kung sino di ang Christian tiruhon sa ulo subong, no? So, kung gusto mo mabuhi, gwa, no? I mean, ang instinct sang human beings self-preservation ginaya mo na ganigapiyo ka konpiktosan ka sang yapok or anything mamo ka ginaw kasi syempre your body, your brain is designed to preserve yourself nga hindi ka ma-hurt, hindi ka mapatay, what not, diba? Even psychologically, diba? Ang aton nga brain may response sa trauma, right? Nga may mga memories nga gina-block, mga blah blah blah. Pero when it comes to martyrdom, nga what if ihawon ka na? Well, say if you read ang libro ni Fox about sa martyrs, matingala ka nga ginapanitan ka na hindi ka magindi kay Christ. Ano na it is a scientific anomaly. Hindi na ma-explain sa science kaya supposedly dapat i-preserve yan. Okay, hindi ako Christian, okay. Kaysa utok may deny ko na si Christ subo nga, pero joke lang na yan. It's a prank lang nga, importante nga hindi lang patay. Amo na madlagan sa mind mo, di ba? Hambalo ko lang sa gro nga hindi lang Christian pero sa pagkat Christian kuya, pero hindi lang mo patiro no? It's a prank lang Siguro, amo ng instinct na. Right? Dira ko gakwa sa idea nga ang martyrdom, it's a gift from God. Matingala ka nga ginaluto ka na, gakanta ka pa hymns, no?
Si ano bala? Si William Tyndale, I think. Ang isa sa mga early na translate sa scriptures English or sa kumuntang sa lugar sa una. Ginihaw to siya, ginsunog sa stake bla pero nagakanta siya him. No. Pero kung i-recant niya malang ang faith niya, hindi man sa pagpatyon. Kung bawion niya lang yung pangambal bla. No? So, minsan ka, is it not easier nga bawi lang ng ministry lang dason? Diba do ka namin isang escape plan, pero the Holy Spirit will empower you. Sa amo na ka moment, subong hindi mo na imagine sa self yung hindi uguro kaya. Yeah. Pero sa amo na nga moment, why ka kabaloy, the Holy Spirit will enable you to endure that pain. Kaya ang obrown sa Diyos, himuon niya ka nga testimony sa kalibutan. No? That's the reason why when we hear stories like si Bartholomew, for example, ginpanitan sa like tulan bilin. Wala yung deny si Christ. Paano naman? No? But looking at this stories, masiling ka, ano si Bartholomew? Great? Hindi it's a great God behind him. Kaya kung siya lang, hindi ito yan kaya yan. No? Nobody can. And even science supports that. I mean, in relation sa istoryan to subong sa church history, ang mga aroon niya I mean, kung may leprosy ka, ginaview na saya nga gin-curse agad sa Diyos, no? I mean, sa Old Testament, mo naman kung ginpanas sa Diyos, padala niya ka mo na masakit. But of course, hindi man amining yung tungkol nag masakit sa necessarily, laing gid sa nga tao, pwede man na yan, Diyos taganya ka na masakit, kaya kaya ganyan lang kayo masakit for His own glory that maybe we don't understand, no? But it is also true nga, in some cases, ginagamit sa Diyos ang mga masakit as a form of judgment. Well, si Basil, mga around year 400, nag-ano gini sila yan, ginimo gid bala nila nga ministry nga nagpatindog gid sila yung hospital para sa may mga aro, no? Mangkot ko gani ako nga self, kung ako ya, nami si mo ba, may kabataan ko nga langan, mapalapit ko daw si mo, do ka, gimbutan ko ba na ako nga self sa mo na nga sa mo na nga situation nga, is it, do kay responsable man niya si mo yung gadji man tagani para magilty lawas sa tapos matandog man niya imo sa aroon yun, patay ka, di ba? Pero paminsarab lang nga wala ni sila yung minister sa mga aroon just because, no, nga para lang bala na hindi na mo na ya. They minister to these people because it is their calling from God nga i-ministra ni sila kay why ni megatipan sila, why ni sila lugar kaduan aroon na ganip wala na patog ba initan, di ba? Mano na gini sila. So it was a unique ministry then, not sure now. No? Kiti ang sa mind man nila si Christ may gugma sa mga leper, being a Christian and going for Christ likeness, dapat kita mo man, right? We should have compassion sa mga mga tao. Diba? Kiti ang ila thinking no, si Christ gintouch siya ang leper na ayo, kita mga believers hindi ta dapat makulbaan, no? For caring sa mga tao sa society. I mean, naglabot na sa ano, mga year 1800s plagalinti. I think ang record ko mga Katoliko na yan, no? Kagti ang reformed nga tradisyon ginagamit ang cleansing of a leper as an illustration of our salvation in Christ. Okay? Ginagamit ng analogy. Ang muna kay John Calvin sa iyang commentary sa mga passage bla, no? Marvels, gina-emphasize ni Calvin ang purity ni Christ conquering our impurity. Right? Ginparalelya, no? Sa pag-take flesh sang Diyos and then ang pag-atone niya sa cross. Christ took on our humanity and bore our sins without being defiled by our sins, no? Si Christ, imaginable, ginsalo itan nga sala, pero never siya nakasala, no? Dog, amo na nga analogy and I agree with it. I think it's an amazing way to put it.
Ato bilang pagtandog ni Christ sa aroon imbis siya may ang naging clean ang aroon. It applies to the same principle applies to us in a spiritual sense. Okay? Same na. Lord's Day 23, layo pa tadi. Question 60. No? Sa Heidelberg lang. With His innocence and perfect holiness, my sins were covered in the sight of God. Grabe, no? Jesus trading places with us. Gaantas ta. Tiyan mo na, the healing of the leper from, by Matthew, Mark, and Luke. No, it's I think at least, it's a very powerful scenario. It shows Christ's authority, divinity, Christ's compassion, no? And also His careful observance of God's law. Importante mo na nga tandaan ta. It points us to who Jesus is. He is the Holy One of God, the true, the greater priest, the merciful Savior, making the unclean clean. At what cost? His own sacrifice. Kasi nakita tani ang result, ang ininga work ni Christ, it resulted in it inspired Christians in history to emulate that, no? Being merciful to these people. Kag sa ato naman niya, hopefully it will call us to nga pangitaon ta si Christ No, we should long for Christ's for Christ's touch, no? To be our deepest need to trust Him and His power. Ano ka? Do you think you are in a situation hopeless, helpless ka? Kabalo kung ang Bible study this should be an academic approach, pero kesa doon di mo mapunggan lang, may emotional ka man, no? Siling ni Christ sa leper gani, no? I will be clean. Kagti amon kabay pa ang aton nga response da is worship and obedience, no? Testifying to the world sa kung ano ginubra ni Christ para sa aton. Right? Muna. Let's